Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, kalat na po ito. Ito kukumentuhan po natin. Kalat na po ito sa social media mga katambay. Ito pong kay Senator Robin Padilla at kay Senadora Amy Marcos. Yung pag-i-endorso daw po ng senador na si Robin Padilla dito po sa kapatid niyang Pangulong Marcos, ang Amy Marcos mga tambay, senadora. At meron din pong kumakalat din po na ini-endorso din daw po ng Vice President ang Amy Marcos mga tambay, ang senadora. Painggan po natin at komentuhan po natin itong mga video na kumakalat po sa social media. Ito po mga kababayan. Umpisahan po natin. Manang tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Amy, Ay? infrastruktura, modernisasyon, elektrisidad, ekonomiya, Tapatan. tapatan, Tapat na kaibigan. tapat sa bayan. Iboto si Senator Amy. 39 sa balota. Senator Amy Marcos, number 39 sa balota. Yan po mga tambay, yung kumakalat na Manang tapatin mo ako. endorso. Lagi akong tapat sa iyo. Ano? Yan po yung TV ad po ni Senator Robin at ni Senator Senadora Amy Marcos mga tambay. Yung sinasabi pong pag-i-endorso mga kababayan. At ito rin po ang kumakalat sa social media. Ito pong sa Vice President naman po mga tambay. Iano po natin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng larawan na ito na inilabas ni Direk Daryl Yap? Naglalaro sa isipan ng mga netizens kung i-endorso ba ni Vice President Sara Senator Amy Marcos. Marami ang nagsasabi na AI lamang ito, pero hindi. Mismong nasa photoshoot sila. Nag-trending ang post ni Direk Daryl Yap na #itim. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? #itim ang kulay, pero maliwanag ang mensahe. Sa kanan niya, ang Iron Lady ng Davao, Vice President Sara. Sa kaliwa, ang Reyna ng Revelasyon, Senator Amy Marcos. At sa gitna, ang utak, bagyo, ang laging pinag-uusapan, Direk Daryl Yap. Tatlo silang nakaitim, tatlong pangalan, tatlong puwersa, isang kilabot na kombinasyon. Hindi ito photoshoot lang, hindi ito simpleng pahayag, ito ay babala. At kung kilala mo si Direk Daryl Yap, alam mong hindi ito biro. Bakit itim? Isang kulay na hindi kailangang ipaliwanag dahil ipaparamdam na lang. Itim na hindi lungkot, kundi lakas. Itim na hindi pagtatago, kundi pagbibigay linaw. At sa likod ng kulay na ito, may layunin. Hindi para pasayahin ang bashers, hindi para patahimikin ang mga ingay, kundi para pukawin ang diwa ng sambayanan. Ang tanong ngayon, Yan po mga tambay, ang kumakalat po sa social media mga tambay. Yung dalawa po, si Senator Robin Padilla at syempre po ang ating Vice President mga tambay na ini-endorso po nila ang Senadora Amy Marcos. Kalayaan naman po nila yon. Lalong-lalo po ang Senador Robin Padilla. Kalayaan niya po yun eh. At yun po karapatan niya naman, mga katambay. At siguro nakikita niya dahil kasama niya sa trabaho di ba? Kasama niya sa Senado. At yun siguro ang pananaw ng isang Robin Padilla. Pero tayo naman, katulad ni Kamanong, hindi ko po pananaw ang pananaw po ni Senator Robin Padilla. Hindi ko po yung pananaw. Pananaw niya po yun. Kalayaan po ni Senator Robin Padilla yon. Pero bilang isang Pilipino at isang mamamayan ng ating bansa, karapatan din po ng inyong lingkod, ni Kamanong, na tingnan po rin ang mga trabaho nila. Trabaho po ng Senadora Amy Marcos at syempre trabaho rin po ni Senator Robin Padilla ng 3 taon po ng paglilingkod po nila sa ating bayan, di ba? Lalong-lalo po ang Senador Amy Marcos. Nakita naman po natin yung ginawa po nila sa bayan, ginawa po ng kanyang kapatid. At siya po'y nananatiling tahimik. Tahimik po siya sa lahat po ng issue ng sinasabi po ng mga Pilipino, lalong-lalo po sa korupsyon.
Di ba ba? At sa sobrang pamumulitika at pagtataksil po at paghuhudas po ng kanyang kapatid at ng kanyang sinasabing pinsan na si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Di ba ba? Yun ay nakikita po natin yun at wala po silang ginagawa na investigasyon. Di po ba? Nakita po natin yung ginagawa po ngayon ng mga politiko katulad po ng Senadora Amy ay muli po siyang nanliligaw sa mga Pilipino para po makuha na naman ang ating tiwala, mga kabayan. At gamit-gamit pa po ang Senador Robin Padilla. Kahit po ba si Robin Padilla ay isang presidente ng lakas o ng PDP laban, kahit po ba siya isang presidente ng PDP laban, mga katambay, hindi naman po nangangahulugan yon na tayo susunod sa gusto ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla. Kalayaan niya yon. Pero tayo, alam naman po natin sa puso natin kung ano po ang nangyari sa ating bayan. 3 taon. 3 taon pong pagdurusa. Puro pera ang issue. Puro politika. Kay lalaking numero ng pera po na wala po tayong nakita inimbestigahan ng Senado at Kamara. Ganun po ba? Kaya hindi kaya si Senator Robin Padilla ay kinakain na po ng sistema ng politika? Mga kababayan, hindi kaya kinakain na rin siya ng sistema? Nagtatanong lang po si Kamanong, hindi kaya kinakain na siya ng talagang yung sinasabing marungis na politika sa ating bansa dahil sa pakinabang? Kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Pero tayo pong mga Pilipino na nakakita po ng sitwasyon ng ating bansa, ay never na po natin pagkatiwalaan muli ang minsan pong nambudol na sa mga Pilipino. Nambudol na po. Kahit po endorso pa siya ng isang Robin Padilla at isang Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, mahirap na pong mapangalawahan. At nakita naman po natin, nung malayo pa ang politika, malayo pa ang halalan, ay mga tahimik po sila. Lalong-lalo po ang isang Senadora Amy Marcos. Ngayon lang po siya naging maingay. Nakita niya po ang sinasabing mga problema at ginawang kapalpakan ng kanyang kapatid. Hanggang yaw-yaw lang po siya. Wala naman po siyang ginawang impeachment. Hindi naman po sila nag-file ng impeachment dito po sa sinasabing bagong o binagoong ang Pilipinas. At lalong-lalong wala namang investigasyon siyang ginawa sa ginagawa po sa ating kaperahan. Lalong-lalo po ang kanyang pinsan na pinatutukuyan po mismo ng Vice President na may kontrol ng pera ng bayan. At yung kumakalat pong balita at sinasabing ini-endorso rin daw po ng Vice President, ganyan po kabait ang isang Vice President. Kahit binudol mo na siya, kahit ginawan mo ng masama, at ang kanyang ama ay pinatapo na parang hayop sa The Hague, sa ICC, sa Netherlands. Nakita nyo po, hindi pa rin magawa ng isang Vice President na magtanim ng sama ng loob sa pamilya Marcos. Nakita nyo po, napakabait ng isang Vice President kung totoo man itong kumakalat na ito. Binato ka na ng binato. Binato ka na ng binato ng bato. At kung ano-ano pong mga akusasyon, paninira, panggigipit sa iyong pamilya at lalong-lalo na po sa Vice President. Pero kabutihan pa rin po ang kanyang sinusukli dito po kay Senadora Amy Marcos. Nakita niyo po yung ginawa po ng isang Vice President at pamilya Duterte na ibalik sila sa kapangyarihan, ipalibing ang kanilang ama, di ba? At talagang ipolitika, demolition job ang kanyang pamilya. Nakita niyo po, yung sandaling sakit na talagang binuhos ng Vice President, yung naramdaman niya, di ba, sa galit, sa sobrang pamumulitika sa kanila. Pero pagkatapos nun, nakapagpatawad na yata siya. Pinatawad na yata niya ang isang Senadora Amy Marcos. Pero tayo naman po mga kabayan, kahit po napatawad na, halimbawa napatawad ng isang Vice President Sara Duterte, ang isang Amy Marcos, ang tanong po natin, ano po ang naging trabaho? Siya po'y lingkod bayan. Yung sinasabi po natin, yung sinasabi ko po mga tambay, okay lang po yun kung magkakaibigan sila kaibigan nila. Pero bilang tayo'y Pilipino, ang trabaho po nila sa atin trabaho, maglingkod, hindi po para maging magkakaibigan po tayo. Di ba? Kung meron man po silang
katayuan na sila po yung magkakaibigan, labas po yon sa kanilang trabaho. Di ba? Sa Pilipino po, hindi po dapat natin tingnan yung pagiging closeness nila at pagiging magkaibigan. Ang tingnan po natin, bilang sila po'y pasweldohin natin at tayo po ang nagpapasweldo sa kanila at pera po natin ang ginagastos po nila. Tingnan po natin yung performance, yung trabaho po nila. Wala po tayong pakialam kung ano man ang kanilang closeness o sinasabing hindi sila mag-iiwanan dahil sila'y magkakaibigan. Huwag po. Katulad ko po mga tambay, hindi ko po tinitingnan ang kanilang pagiging malalapit. Ang tinitingnan po na inyong lingkod, yung ginawa nilang mga trabaho. Trabaho. Performance sa ating bansa bilang senador. Di po ba? Dahil nakita naman po natin kung paano nagtrabaho ang Vice President. Limitado lang po ang kanyang kapangyarihan. Kontrolado pa po ng Commander-in-Chief. Pero nakita po natin yung kanyang mga trabaho. Nangunguna siya lagi. Lalong-lalo sa mga sakuna. Kahit limitado ang kanyang budget, kahit kinikitil ng Kamara ng Senado ang kanyang pondo, nahandun pa rin po yung performance ng trabaho niya. Nakikita po siya, lagi po siyang ahead. Lagi po siyang nangunguna sa mga sinasabi pong performance o trabaho bilang isang Vice President pa lang po siya. Natalo niya pa po sa kasipagan ng isang Pangulo ng bansa. Dahil ang tinrabaho po ng Pangulo, ayon na rin po mismo sa Vice President at dating Pangulong Duterte ay puro istapa, korupsyon at pamumulitika ng 3 taon. Excuse me po. Kaya po dito sa nakita po natin kumakalat ng mga video, endorsement, katulad po ni Senadora Amy Marcos at Senador Robin Padilla, tayo po magdedesisyon nun. Kahit po yung sinasabi po na lumapit din po sa Vice President, tayo pa rin po. Kahit po ang Senadora Amy Marcos ay magsilapit po siya, i-endorso po siya lahat ng pamilya ng Duterte, tayo po ang dapat masunod. Mga kababayan, tingnan po natin, pag-aralan po natin, anong klaseng politiko po ba ang isang Senadora Amy Marcos para pagtiwalaan pa natin ang panibagong boto natin. Another boto na naman at maglilingkod na naman ng 6 na taon sa Senado. Ano po ang kanyang performance? Napakaganda po na sinasabi niya na yung kanyang Amy, di ba, ay sinasabing kung ano-anong mga ginagawa raw niya at nagawa sa ating bansa. Ang tanong, naramdaman po ba ng Pilipino yung performance ng isang Amy Marcos? Sige nga, yung sinasabing karapatan at may karapatan ng mga senador at congressman mag-imbestiga sa mga anomalya. Trabaho rin po nila mag-imbestiga sa anomalya sa gobyerno. Pero nakita po ba natin yung sa isang Amy Marcos na ang nakaupo ay ang kanyang ading? Ang binagoong ang Pilipinas? Nakita rin po ba natin na nag-performance po siya na mag-imbestiga sa issue ng kaperahan sa House of Representatives? Yun po ang tingnan natin mga kababayan. Dito po sa kumakalat na ito, hayaan na po natin yan. Yan po ay, kung yan po ay may katotohanan, lalo yung sa Vice President, hayaan po natin yan. Dahil napakabait po ng Vice President. Pero yung sinasabi ko nga po mga tambay, ang silipin natin, ang tingnan natin, yung performance mo, ano po ang ginawa ng isang Senadora, Amy Marcos. 6 na taon na po naglingkod yan, mga kababayan. At nakita po natin, proteksyonan niya po yata ang kanyang kapatid. Protektado niya po. Dahil napakarami pong issue, wala po silang ginawa, ni hindi po sila nag-create o gumawa ng mga investigasyon. Sila pong mga senador, natulog po yata sila sa pansitan. Napakarami po, di ba? Yung flood control na lang, ginto, lalong-lalo ang PhilHealth, PDIC, GSIS, SSS, at yung Maharlika Investment Fund. At napakarami pa na issue, lalong-lalo ang 2025 National Budget. At ang paglaganap at paglobo na naman ng droga, krimen, mga adikto sa ating bansa. At ang paglakas na naman ng puwersa ng makakaliwang grupo. Naimbestigahan po ba yan? Lalong-lalo ngayon, lumalaganap na naman ang kidnapping sa ating bansa. Ang mga nangangapital, ang mga Filipino-Chinese ay natatakot na naman po ngayon dahil sila po ang pinupuntirya po yata ng masasama ngayon. Meron po bang nagawa?
ang administrasyon po na lutasin ang mga problema pong lumalala. Lalong-lalo po, nag-imbestiga po ba ang isang Senadora Amy Marcos sa issue ng kanyang kapatid sa pulburon? Pinus niya po ba para malinis ang pangalan po nila na isang Marcos? Pinus po ba niya? Inimbestigahan niyo po ba? Inimbestigahan niya po ba? At ang kanyang kapatid po ba ay, kinausap niya na tapusin mo na, tuldukan mo na ang issue ng pulburon? Magpa-drug test ka na? Meron po bang ganun nangyari? Meron po ba? Wala. Bulag, tulog, bingi sa issue ng kanyang kapatid. Mga katambay, bulag. Ginagamit na naman po ang Pilipino. Ginagamit na naman po ang isang Vice President. Ginagamit po ang isang Robin Padilla para po maluklok muli ng 6 na taon sa Senado. Pag po yan ay naluklok na naman sa Senado, mga kababayan, ano ang aasahan natin? Ang kanyang kapatid pa rin ang nakapwesto. May aasahan pa po ba tayo sa isang Amy Marcos na wala pong nakitang issue, corruption man lang sa kanyang kapatid? Sa dami ng pumutok na issue, niwala man lang silang investigasyon. Tapos ngayon, tayong Pilipino na naman ang kukunan ng boto. Tapos, didikit siya sa isang Vice President, didikit siya sa isang Robin Padilla. Maniniwala na tayo? No. Huwag po tayo basta-basta maniwala. Di po ba yung sinasabi ko, mga katambay? Yung sinasabi ko, performance. Ano ang ginawa? Katulad po, may ginawa po ba sila bilang isang sinasabing tapat na kaibigan? May ginawa po ba siya sa nangyari sa isang dating Pangulong Duterte? Di po ba mga tulog sila? Ngayon lang po sila yumayaw-yaw nung wala na sa Pilipinas ang isang dating Pangulong Duterte. Ngayon lang po siya yumaw-yaw. Di po ba? Samantalang napakaraming pagkakataon, kulang isang araw, nakadetain, maghapon hanggang gabi, sa Villamor Air Base, ang isang dating Pangulong Duterte. Pero wala po silang ginawang mga senador. Hindi po nila napigilan. Di po ba? Ngayon, kukuha na naman sila ng boto sa atin, mga kabayan. At yung sinasabi nga natin na kumakalat itong issue na ito, yung kumakalat itong mga litrato na ito, lalong-lalo yung sa Vice President at kay Senator Robin Padilla, okay lang yan. Okay lang po yan. Larawan lang po yan. Endorsement lang po yan. Nasubukan na po natin yan, mga tambay. Subok na po natin maglingkod ang mga Marcos. Okay po yan. Palagpasin na po natin yan. Tayo ang gagawa. Gagawin natin ang karapat-dapat para sa mga politiko na naglingkod sa atin. Di po ba? Hindi naman tayo tangat, bobot, gago. Para po, muli na naman tayong, mabudol ng mga salita, mga pangako, mga kabayan. Kahit po gamitin ng Vice President at si Senator Robin Padilla, gising na naman po tayo. Hindi naman po tayo tulog. Hindi po tayo bingi. Hindi po tayo bulag sa katotohanan na ginawa po nila. Ginawa po ng kanyang kapatid at ginawa niya rin po bilang senador, mga kabayan. Wala po tayong magagawa. Kung yan po ay kagustuhan ng isang VP Sara na inendorso niya ang isang senador Amy Marcos, kalayaan po ng Vice President yan. Kalayaan po yan dahil ang Vice President po ay napakabait. Kahit po siya ay binudol at ginawan pa ng kasamaan ng pamilya po nila na nagpalibing sa kanyang ama ay ginawan pa rin ng masama. Ganyan po kabait ang isang Vice President, mga tama. Hindi niya po tiningnan yung ginawa po ng kanyang kapatid ng senadora. Hindi po tiningnan ng Vice President yung ginawa ni Bongbong Marcos, mga tambay. Pero tayo, nakita po natin yung ginawa ng isang Bongbong Marcos at ng grupo po na mga kasabwat nito na hindi po maganda para sa ating bansa. Hindi po naging maganda sa ating bansa na ang ating soberenya, ang ating judicial ay bastusin mo at ang batas po ng ating bansa ay nilagay mo sa iyong mga kamay dahil sa sobrang pamumulitika na ayaw mo nang mawala yata sa iyo ang kapangyarihang naibalik sa iyo ng pansamantala. Gusto mo yung magpatuloy kayo, ang lahi nyo, ang kamag-anak mo, mga kababayan. Kaya po, mga kababayan, yan po ang komento ng inyong lingkod. Komento ko po yung mga tambay. Sa akin pong pananaw,
hindi po apektado ang inyong lingkod dito po sa mga endorsement, mga kabayan. Dahil unang-una, ako bilang isang botante, bilang isang Pilipino, ako pa rin po ang masusunod kung sino po ang iboboto ko. Hindi po ang isang Robin Padilla at syempre po, hindi rin naman po ang isang Vice President. Dahil yung kabaitan at ng Vice President ay doon po sa kanilang pagiging friendship. Halimbawa yon kung totoo man yung mga kumakalat na yan. Pero tayo bilang Pilipino, katulad po na inyong lingkod, ang tinitingnan ko po rito ay hindi po yung pagiging magkaibigan nila ni Senadora Amy Marcos. Ang tinitingnan ko po, yung performance po, yung trabaho po na ginawa po sa atin ng isang Senadora Amy Marcos na lingkod bayan na paswelduhin po natin. Yan po ang tinitingnan ko. Kung may nagawa po ba siyang kabutihan, maganda, nakapagpabago po ba ito? Nakapagpababa man lang ng ating mga problema sa buhay? Nakapagpataas man lang po ba ito ng trabaho? Nakatulong po ba sila? Lalong-lalo po sa pagsugpo ng kahirapan? Di ba? Pagpapababa man lang ng bilihin at lalong-lalo ng ating gastusin? At nakita po ba natin nag-performance ang isang Senadora Amy Marcos sa mga talamak na 3 taon na panunungkulan ng kanyang kapatid na mga korupsyon ng Senado at ng Kongreso? Meron po ba siyang nasilip man lang kahit isa na inimbestigahan at nakasuhan? Wala. Yan po ang tinitingnan ni Kamanong. Wala na pong pakialam si Kamanong kung magkaibigan po si Vice President at syempre po ang Senador Amy Marcos. Wala na pong pakialam si Kamanong dyan. Ang pakialam ni Kamanong, yung trabaho. Anong klase kang senador? Nung panahon na ikaw ay naglilingkod sa amin. Di po ba mga kabayan? Yan po mga tambay, ang komento na inyong lingkod dito po sa kumakalat sa social media na endorsement ng Vice President at Robin Padilla, si Senador Robin Padilla kay Senadora Amy Marcos. Ang tingnan po natin, performance, trabaho, kung anong klase po silang lingkod bayan. Yun ang importante. Huwag po natin tingnan kung sila man ay magkakaibigan na kailangan magtulungan. Ang pinasok po nila sa atin, trabaho. Hindi po para maging friendship. Hindi po para pagtibayin ang kanilang kaibigan. Ang kanilang pagiging magkaibigan, hindi po yan ang ipinasok po nila sa atin, mga kababayan. Ang ipinasok po nila ay magtrabaho po sa bayan para pagandahin ang ating bayan. Para hindi palakasin ang kanilang friendship. Hindi po yan ang tama. Komento ko po mga tambay. Muli po, bago po tayo magtapos, maraming salamat po sa nagtitiwala po sa inyong lingkod at syempre po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po. Thank you po. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Gercio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisug, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, at Tisoy Roa 9453, Rafaela de la Santos ng Canada, RRODTV Official, Buhay Construction OFW ng Riyadh, Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Lolita Hake ng at Amelita Gasmen, Marvin Rona, Giovanni Ayunan, Kitty Hello, DMTV ng Macau, ako si Pilam, Chad De Guzman, Lima Maladil, Joselito Edgar Bilyan, Linda Arsenio, Asuncion Padilla, Seni M. Maclay, Seni Maclay, Ali Pereira, Lolita Chua, Nimo Dayan, ito pa po, marami pa po ito. Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bales, SR Perpi ng Akiman Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josepina Quindosa OFW ng Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India,
Helen Nape ng Turkey, Miyaki Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BCBs, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Reggie Shayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena, ito pa po, si Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am Elby Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Ben Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Dembur ng Netherlands, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin 85 ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Albincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Analisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Dona ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia from Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto, George Sotelo ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW ng Saudi, Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, at Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera. Thank you po mga kababayan, at ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Mabuhay po tayong lahat mga kababayan, ingatan nawa po. At ganoon din po sa ating mga kababayan OFW, mga Pilipino, sa kasulok-sulukan po ng mundo. Ingatan nawa po mga kababayan, shoutout po, ingat po kayo. At mabuhay po kayo mga bagong bayani. At thank you rin po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Mga Bayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At syempre po, wag po natin kalimutan isama sa ating mga panalangin at dalangin na maingatan po at mabigyan pa po ng mahabang buhay at makauwi pa po at makabalik sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Naway maingatan po siya araw-araw mga kababayan. Thank you po sa muli. Paalam. Bye-bye.